Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Isang mapagpalang araw po ang muli binabati ko po sa bawat sa atin. Ngayon po ay July 12, 2025, araw po ng Sabado. Ang oras po natin ay ganap na alas 5:03 ng hapon. Okay. Bago po tayo magpasimula, tayo po ay dudulog sa panalangin sa ating Diyos. Lalapit po natin ang ating gawain. Thank you, Lord. Mahina. Okay. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, tayo po ay dudulog sa panalangin sa ating Panginoon sa mga oras po na ito. Thank you, Lord God. Panginoon Diyos na mabuti, makapangyarihan, dakila, Diyos na lumalang sa lahat po ng bagay. Lumalang po sa amin, lumikha sa lahat ng bagay na nandito po sa lupa, sa katubigan at sa buong kalawakan. Diyos, pinupuri, sinasambat, pinasasalamatan po kita, O Diyos. Pinararangalan kita, O Diyos. Ama, salamat po sa muli sa isang araw na ito na pinagkatiwala mo po sa amin na minsan pa kami po, O Diyos, na yung mga anak, na yung mga lingkod na patuloy pong nakikinig, sumusubaybay, nanonood sa gawain to, Panginoon, na magkakasalo-salo po kaming minsan pa sa pagnamnam, pag-aaral, pagsaliksik po ng banal na salita. Diyos, ikaw po ang siyang kumilos, ikaw po, O Diyos, ang siyang magbigay ng talino, karunungan, kaalaman sa akin, O Diyos, upang sa gayon, Ama, lahat po ng gusto mo na nais ipahayag, may bahagi sa pagkakataong ito na maririnig po na yung mga anak ko, Lord. Ito po ay may bahagi ko, masabi ko po ng buong kalinawan, O God. Ama, ito po, O Diyos, ay maging kapakinabang sa lahat po ng nakakarinig, sa lahat po ng makakapanood, at sa lahat po ng mga sumusubaybay. Diyos, tinataas ko po sa dakilang pangalan, God, ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na mayroong mga karamdaman, O Diyos, Ama, tinataas po ang kagalingan para sa kanila, Diyos. Kumpletong kagalingan, O Diyos, kalakasan, kalusugan po ng mga pangangatawan. Ganon din po, Ama, sila po na mayroong mga suliranin, mayroong mga bigatin, O God, mayroong pong mga dalahin sa kanilang mga buhay, O Diyos, Ama, itinataas ko po sa dakilang pangalan, O Diyos, na ikaw po ang kumilos, magbigay ng katugunan sa kanilang mga pinagdadaan ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay, O Diyos. Ama, purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka. At ganon din po, Ama, sa mensahe na pagkakatiwala mo po sa amin sa araw na ito, O Diyos. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng karunungan, O God, Lord. Pagpalain mo po ang mensahe na pinagkatiwala mo po sa araw na ito. Ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang masambahay, ikaw po ang makita. Ikaw po ang marinig ng mga kapatiran na patuloy po na sumusubaybay sa gawain ito. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilahin ka, sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen. Nung nakaraang Sabado po ang ating mensahe ay pinagmagatan ko po na last man standing. Kung natatandaan po ninyo na ang nakaraang pag-aaral po natin ay si Propeta Eliseo. Si Propeta Elias ang siyang nandoon na kung saan ay ginapi niya yung 450 mga propeta ni Baal. Ano po? Siya lamang po ang doon. Last man standing, siya po ang humarap doon sa mga yon. At sa mga ganun po, napakabuti po ng Diyos na bagaman nag-iisa. Ano po? Bagaman nag-iisa siya, ay ipinakita niya talaga namang hindi po mahalaga sa Diyos kung gaano karami ang iyong kaharap. Po, hindi mahalaga kung ilan ang iyong mga kalaban. Ano po? Tapos po yung sinasabi pa na kung saan, siya po ay na-depress, siya po ay nawalan ng pag-asa, siya po ay napagod, siya po ay nagkaroon po ng takot. Po,
sapagkat siya po ay binalak na patayin nitong si Jezabel, asawa po ni Haring Ahab, na kung saan si Haring Ahab ay nagsumbong po kay Jezebel na sa lahat po ng ginawa niya na napatay po niya ang 450 propeta ni Baal. Okay. Tapos po, sinabi nga po ni Propeta Elias na siya po na hindi po magkakaroon ng ulan sa loob po ng mahigit na 3 taon at kahit na po hamog ay hindi po mararanasan ng lugar ng Samaria dahil yun po ay parusa ng Diyos dahil sa patuloy po na pagsamba ng mga tao sa Samaria doon sa mga Diyos-Diyosan, mga imahe ni Baal na kanilang sinasamba, kanilang kinikilalang Diyos. So, nagkaroon po ng, pero maski na po yung ano na yun, nagsabi nga po si Propeta Elias na doon sa 1 Kings chapter 19 verse 4, sabi niya, "Take my life, Lord. Enough is enough." Sabi niya po niya. So, kumbaga, nawalan po siya ng pag-asa, sa sobrang pagod, sa takot. Po, na-depress po siya. No? Pero ang Diyos po, hindi po niya tinitingnan yung ating mga kahinaan, hindi po niya tinitingnan yung ating mga frustrations, hindi po niya tinitingnan yung ating mga kawalan ng pag-asa, yung ating takot. No po? Basta ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung puso natin, yung kalalagayan po ng puso natin, yung sitwasyon ng puso natin sa kanyang harapan. Amen. Tapos po, doon sa bandang huli na hindi po tinitingnan ng Diyos na, ayaw po ng Diyos na tayo ay walang ginagawa. Kumbaga, naka-standby lang. Kasi po, itong si Propeta Elias, nandoon siya sa may yungib. Ano po? Sa may bintuan, bunganga ng yungib. Siya po ay nanonood doon sa mga ginagawa ng Diyos na sa pagdaan po ng Diyos. Ano po? Nagkadurog-durog yung mga bato doon sa bundok. At nagpadala din po ng hangin ng Diyos. Ano po? Tapos po, kidlat. So lahat po yan ay pinapalood ni Propeta Elias. Wala siyang ginagawa, nandoon lang siya sa may bunganga ng yungib. Ayaw po ng Diyos yun . Ano po, ang sabi nga po doon sa 1 Kings chapter 19 verse 13, sabi mo, kumain ka sapagkat marami ka pang gagawin. Ano po, tayo po ay marami pang gagawin, marami pang dapat na isakatuparan yung mga ministeryo, mga pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po ang nakaraan na mensahe. Last man standing, si Propeta Elias. Ano po? Ngayon, sa pagkakataong ito, part 2, ikalawang bahagi po ng last man standing. Ito po ay babasahin ko. Babasahin ko po ito sa wikang English kasi po sa wikang Tagalog hindi po masyado maganda yung pagkakasalin. Ano po? Ito po ay nakatala dito po sa ikalawang hari, kabanatang 6, pasimula sa talatang 1 hanggang sa talatang 7. Po, makipagbukas po kayo sa akin ng inyong mga Biblia. 2 Kings chapter 6 from verse 1 up to verse 7. Ganito po ang sinasabi. Sundan po ninyo ako. Sa English po, ito po yung Holy Bible placed by the Gideons. Ano po? Okay. Chapter 6 verse 1 ng 2 Kings. Ganito po ang sinasabi. And the sons of the prophets said to Elisha, "See now the place where we deal with you is too small for us. Please let us go to the Jordan and let every man take a beam from there and let us make there a place where we may dwell." So he answered, "Go." Okay. Then he said, Then one said, "Please consent to go with your servants." And he answered, "I will go." Verse 4, so he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. Verse 5, but as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said,
Alas, master, for it was borrowed. So the man of God said, where did it fall? And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there, and he made the iron float. Doon po sa ibang salin, sa King James Version, the iron swim, the axe head swim. Yung pong palakol. Ito po ay lumangoy. Verse 7, therefore he said, pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. Okay, isalin ko po ito sa wikang Tagalog. Ang sabi po dito sa verse 1, and the sons of the prophets said to Elisha, at sinabi ng mga anak ng mga propeta, tingnan ninyo, ang lugar na kinaroroonan namin sa harapan ninyo ay masyado ng maliit. Payagan po ninyo kami na magtungo sa Jordan upang kami po ay magputol ng mga punong kahoy doon upang gumawa ng matitirhan po namin. Sabi po niya, so he answered, at siya ay sumagot ng humayo kayo. At ang isa sa mga propeta ay nagsabi sa kanya na sumama po kayo sa amin. At sumagot siya ng sasama ako. At sila ay nagtungo, at nung sila ay nandoon na sa Jordan, sila ay nagputol ng mga punong kahoy. Pero, subalit, ang isa sa mga nandoon na habang siya ay pumuputol ng kahoy, ang ulo o ang talim ng kanyang palakol ay nahulog sa tubig. At siya ay napasigaw. Guro, ang sabi niya, yun po ay hiniram ko lang. Sumagot ang Panginoon dito sa verse 6, and the son and the man of God, at ang anak ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, o ang propetang si Eliseo ay nagsabi na, saan ito nahulog? Itinuro sa kanya ang dako, at si Eliseo ay kumuha ng isang patpat, inihagis doon sa dako na itinuro sa kanya, at lumutang ang ulo ng palakol. Verse 7, at sinabi sa kanya, kunin mo ito, at inabot niya ang kanyang kamay, at ito ay kanyang kinuha. Doon po sa verse 7, dito po sa verse 5, sa English po, sasabihin ko ito. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed. Hiniram lang po niya yung palakol. Ano po? Sa ganito mga pananalita po, binigyan ko ng titulo ang ating pag-aaral na mensahe sa pagkakataong ito ay yung give back what is borrowed. Kasi po, ang sabi po dito, verse 5, for it was borrowed. So, kailangan po niyan ibalik. Okay. Dito po sa verse 1, ang sinasabi po dito ay yung the sons of the prophets said to Elisha, na yung po mga grupo ng propeta na ito, hindi po como sinabi na grupo ng propeta, lahat po sila ay propeta. So po, mayroon silang mga kasama ng mga propeta. Mas marami ang mga propeta doon sa grupo na yun. Kaya ang sinabi po doon, the group of the prophets. Ano po? Ang sabi po doon nagsalita po o nakipag-usap po ang mga ito, nagsabi po sila kay Propeta Eliseo na sabi nila, tingnan po ninyo ang lugar o ang dako na aming tinitirhan sa inyong harapan ay lubhang masigip na po para sa amin. Payagan po ninyo kami na kami ay pumutol ng kahoy doon sa Jordan upang kami ay magtayo ng malaki-laking lugar para sa aming matitirahan. Ano po ang sinasabi doon? Ano po ninyo? Kaya hindi po lamang yung mga propeta na yun ang sinasabi na nandoon. Nandoon po ang kanilang mga pamilya, nandoon po asawa at saka mga anak. Hindi pa po nakasulat dyan. Po, kasama po nila ang kanilang mga anak. Kaya po, mas lalong sumikip
mas lalong lumiit yung lugar, yung dako na kung saan sila po ay nakatira o kung saan sila po ay nagdadaos ng kanilang mga pagsamba ng kanilang mga gawain. So ang mga propeta po, ano? O ang mga lingkod ng Diyos o ang mga mananampalataya ay nagsabi na lubhang maliit na po itong lugar na ating kinalalagyan. Naalala ko po, no? Naalala ko po yung aming punong pastor nung nagpapasimula pa lamang po ang iglesia o ang church o ang kapulungan na kanyang pinasimulang itayo. Ito po ay nagpasimula na siya po ay nagpasimulang magturo sa isang simbahang Katoliko. Siya po ay pinayagan, tinawag po ng isang pari doon. Ano po? Siya po ay nangaral doon ng mahigit na 1 taon. Pero dumating po yung araw na siya po ay kailangan ng umalis doon sa simbahan. Lumipat po na lugar. Sila po ngayon ay nagpunta doon sa isang lugar sa Pelota Court. Ano po? Ito po ay isang gusali na nabububungan na kung saan. Kaya po tinawag na Pelota Court kasi po doon po naglalaro ng mga pelota ang mga tao doon sa lugar na iyon. Ngayon, naglagay po sila ng mga upuan, naglagay po sila ng mga kakailanganin sa mga pagsamba. So tumagal po ang mga gawain doon ng ilang buwan. At habang siyempre po pagtagal ang gawain, mas dumadami po na dumadami. Hindi na po nagkasya ang mga kapatiran doon sa lugar na iyon. So kailangan naman po silang lumipat ng lugar. Mayroon pong isang kapatiran doon na inoffer niya ang kanyang bahay na kung saan doon idadaos ang mga gawain. Na po, doon idadaos ang kanyang mga gawain. So doon po idinaos yung mga gawain doon sa bahay po ng isang kapatiran. Pero tulad nga po ng dati, pag habang tumatagal, dumadami yung mga nagnanais makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi na rin po magkasya. Mabot po sila ng 100, 150, 200 na mga katao. Hindi na po magkasya doon. So napagpasyahan po ng aming punong pastor at ng board of directors ng mga matatanda ng iglesia na sila po ay bibili ng isang lugar, isang dako, isang lupa na kung saan sila po ay magpapatayo ng bahay-sambahan. So, sa loob po ng 2 taon, ito pong pinlano nilang bahay-sambahan na ito po ay itayo, natapos sa loob po ng 2 taon na pagtityaga, pagtatrabaho, pagtutulong-tulong ng mga kapatiran. Ito po ay natapos na wala kahit na 5 na utang. Ano po? At ang bahay-sambahan na ito ay naglalaman po ng 1,500 seating capacity. Dati po yun, 1,500 seating capacity. Pero ngayon po, extend na-extend. Aabot na po sa 2,000 ang seating capacity ng bahay-sambahan na yan. So, ano po yung pinapakita dito? Ano po? Yung po mga kapatiran na ito, ang unang punto po natin ay ganito. Okay. Ano ang unang punto natin? Ang unang punto natin dito ay talk to the man of God. Ano po dito? Ito po, nakasulat to. 2 Kings chapter 6 verse 1, 2, and 3. And sabi po dito, and the sons of the prophet said to Elisha, nasabi po nila, binanggit po nila kay propeta Eliseo, na ang kanilang lugar o ang dako na kanilang pinagdadausan ng kanilang pananambahan o ang lugar o ang dako na kanilang tinutuloyan ay napakaliit na para sa kanila. So kailangan na sila ay mag-move on. Ang magic word po dito, kinausap po nila ang man of God, ang lingkod ng Diyos. Tayo po naman Kristiyano, tayo po na mga mananampalataya, tayo po na naglilingkod sa Diyos. Pag meron po tayong mga problema, sabihin po natin sa Diyos, tell your problems to God. Tell your concerns to God. Tell your worries. Tell your fears. Yung mga alalahanin, yung mga takot, sabihin po natin sa Diyos. Sabihin po natin to the man of God. Ano po? Tell your problems dito. Dito po, yung sabi, mga propeta.
Maliit na po yung lugar namin. Ano po? Ano po, kung ano yung kailangan mo. Lord, kailangan po ganito eh. Ang ano po dito, ang sikreto po dito, kinausap po nila sa mga prayer po natin. Sabihin po natin sa Diyos kung ano po yung mga problema natin. Sabihin po natin sa Diyos kung ano po yung ating mga kailangan. Ipaalam po natin sa Kanya. Ano po? Ipaalam po natin sa Kanya. Sabi nga po sa Biblia, call unto me and I will answer thee. Tutugon at tutugon po ang Diyos sa ating mga panalangin. Sabi nga po ng iba, hindi, tagal ko lang nananalangin. Taon na nga kung ako ay nananalangin eh. Pero hanggang ngayon, wala pang katugunan ng Panginoon sa mga Huwag kang magsawa, kapatid. Huwag kang mainip. Darating ang katugunan ng iyong panalangin. Basta ang mahalaga, ang importante, patuloy kang tumawag sa Diyos. Talk to God. Ano po? Talk to God. Ano po yung ano? Alam po ninyo yung kwento, yung kaganapan dun sa aklat po ni Daniel? Chapter 10, verse 12. Ano po doon? Si Daniel po, siya ay 21 days nang nanalangin. Pero wala pong tugon na narinig. Wala pong dumarating. Kumbaga, kahit na nga, bulong lang, walang naririnig itong si Daniel patungkol po sa kanyang panalangin in 21 days. Pero pagdating po dun sa 21 days, dumating po, isinugo ng Diyos ang kanyang anghel. Kinausap po niya si Daniel. Sabi niya, Daniel, lingkod ng Diyos, sa unang araw pa lamang ng iyong pagtawag, sa unang araw pa lamang ng iyong pananalangin, ay tinugon na, narinig na ng Diyos ang iyong mga karaingan. Subalit ako ay nahadlangan ng kaaway. Yung pong nagdadala ng katugunan sa ating mga panalangin ay nahadlangan po ng kaaway. Kaya wag po tayong maiinip, wag po tayong magsasabi na, tagal-tagal ko lang At saka pag nagsasabi po tayo, be humble enough. Lord, yun po sabihin po natin, Lord, kailangan ko ito eh. Kailangan ko po ito eh. No? Alam po ninyo, nung nagpapasimula po ako ng gawain, doon po sa church planting na kung tawagin na doon po sa Dapdap, wala po akong service noon. Naglalakad lang po ako. 2005 to be exact. 2005 po. Alam po ninyo, gabing-gabi. Kasi po, dito po sa may Bamban yan eh. Dahil sa wala akong service, siyempre, madalas pag-uuwi, gabing-gabi na, maglalakad ako. Okay? Alam po ninyo, yung sasakyan doon sa lugar na yon, hanggang alas 3 lang po ng hapon. Pagdating po ng alas 3 ng hapon, wala nang masasakyan. Ako po, ang gawain natatapos po alas 8 na ng gabi. So, kailangan ko maglakad, pauwi. Hindi po pauwi, papalabas, magmula po doon sa lugar na yan, hanggang po doon sa highway kung saan, mayroon ako masasakyan, pauwi ng Angeles. Doon po sa Bamban yan. Pag ako lang po mag-isa, nilalakad ko po yan kasi po binibilang ko yung binibilang ko yung per kilometer kung ilang minuto ko lalakarin yan eh. Nilalakad ko po yan ng 45 minutes. Alam po ninyo kung gaano kalayo yan? 9 kilometers po yan. 45 minutes. So yung lakad ko po may halong takbo na. Pero pag may kasama po ako, lalo na kung babae, mahigit na 2 oras. Maniwala po kayo, hindi. Dumating yung panahon na kasama ko po ang asawa ko. Inabot po kami ng alas 12 ng gabi. Doon sa daan, umuulan, naglalakad po kami. Nakarating po kami doon sa tuloy ng Bamban. Boundary po ng Bamban at saka ng Mabalacat. Naglalakad po kami. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, tinawag mo po ako sa gawain ito, sa ministeryong ito. Pababayaan mo po ba ako at ng aking asawa ay naglalakad palagi sa gitna ng ulan sa ganitong oras? Yes, nagtatrabaho ako.
Tapos nasa ministry, maglalakad ka ng ganong oras. Sabi ko, Lord, ikaw po ang nagdala sa akin dito. Hindi ko nga po alam itong lugar na ito eh. Hindi ko nga po alam kung paano magmensahe. Hindi ko nga po alam kung paano magpastor. Pero ikaw po ang nagdala sa akin. Wala po akong service. Bigyan mo ako ng service. Yes. Alam po niyo kung 2 months after that, binigyan akong tricycle ng Panginoon. Yun ang sikreto eh. Sabihin natin sa Diyos kung ano ang laman ng ating puso, ng ating damdamin. No? Sabihin po natin yung problema natin. Sabihin po natin yung ating mga concerns. Sabihin po natin yung ating mga worries. Sabihin po natin yung ating mga takot, pangamba. Ang Diyos ang nakakaalam yan. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang lugar na yan. Tayo ay gagawin niya kawawa. Gagawin po niya tayong kaaba-aba sa harapan ng mga taong hindi nananampalataya sumusunod sa Kanya. Ano po? Okay. Thank you, Lord God. Tapos po, pangalawa po, yung una, talk to God. Dito po, ang kasunod po ay ito. Nandito po sa verse 3. Okay. Then one said, please consent to go with your servants. And he said, I will go. Alam po ninyo sa ministry, pagtugon sa mga ministry, sa mga gawain na pinagkatiwalaan niyo Diyos sa bawat isa sa atin, yung ipinatong niya sa ating mga balikat na atin dadalhin. Huwag po tayong matakot. Ano? Huwag po tayong matakot. Because alam po ng Diyos, we need His presence. We need His guidance. Without the presence and guidance of the Lord, we can do nothing. Mas kinagaan po tayo, kagaling, karunong, katalino, kayaman, wala pong mangyayari yan. Walang kwento po ang mga talino, dunong yaman, kaalaman, talino. No, kung wala ang Diyos, kung hindi ka gagabayan, papatnubayan ng Diyos, hindi ka magtatanggubay sa mga ministeryong pinagkatiwalaan sa iyo. Ano po sabi niya dito sa verse 3? So he said, ano po? And he answered, I will go. Sasamahan ko kayo. Sasamahan ko kayo. Ang sabi po ng Panginoon kay Josue, nung si Moses ay mamatay na, ang sabi ng Panginoon kay Josue, now my servant Moses died. You will lead these people. Do not fear, for I will be with you. I will be with you. Hindi po tayo pababaya. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Nakasulat po yan. I will never leave you nor forsake you. Doon po sa Joshua, chapter 1, verse 5, 6, and 7. Opo. I will never leave you nor forsake you. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po niya tayo iiwanan na doon sa balag ng alanganin. Dinala niya tayo sa ganung sitwasyon. Tapos hindi po niya tayo tutulungan. Ito po mga propeta, wala na po sila matitiran. Hindi na po sila kasya. So, nagsabi po yung isa, Lord, kailangan po namin ng ganito. Kailangan po namin yung matitirahan po namin. Sabi ng Diyos, sige, pumayo kayo. Pumunta kayo doon. O, sasamahan po ninyo kami. O, sige, sasamahan ko kayo. Ang Diyos, hindi po niya tayo pababayaan sa ating mga gawain, sa mga gawain pinagkatiwalaan. The secret of God's presence and guidance in your life is through prayer, is by talking to Him. Hindi mo madadama, hindi mo mararanasan, hindi mo ma-feel sa iyong espiritu, sa iyong buhay ang presensya at ang patnubay gabay ng Diyos kung hindi ka dumadalangin at nanalangin, kung hindi mo siya kinakausap. Because the secret of God being present in your life and God will guide you is through prayers. Talking to Him. Paano kanyang tutulungan kung hindi ka nagsasabi? Yes, God knows everything. Pero kailangan ng Diyos na ikaw ay magsabi sa Kanya, Diyos ko, Panginoon ko, Ama ko, tulungan mo po ako, hindi ko kaya ito. God will never do something unless you ask Him to do it for you. No? Kailangan po yung hindi po yung one way lang. No?
Hindi yung one way lang, puro ang Diyos lang ang kikilos. Okay. Yun po ang kailangan natin na ano. No? Una, talk to God. Pangalawa, yes, yung ano, yung pangalawa, ito yung pang ano, tell Him. Ito pong ano, okay. Dito po sa ano, verse 5. Ano po? But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed. Tayo po ng mga, alam po ninyo, ewan ko kung, siguro maraming magagalit sa akin ito. Marami po, hindi po marami, lahat. Hindi po ako maniniwala na sabihin na magmula nang sila ay maging Kristiyano, magmula nang sila ay maglingkod sa Diyos, hindi na sila nagkasala. No. Hindi po ako maniniwala dyan. Hindi po ako maniniwala dyan. Dahil ang Panginoon, Hesus Kristo mismo, ang siya nagsabi na ang nagnanais na mamuhay ng matuwid ay makakaranas na marami. So marami po ang ano, marami po mga pagsubok na dumarating sa atin. So, yung pong ano na ito, you know, ang kailangan po dito ay yung dito sa verse 5. Sabihin po natin na nagkasala tayo, nagkulang tayo. Tell God, tell Him, you messed up on your journey. Nagkasala ka, nagkulang ka, sumalansan ka, meron ka nagawang mali. Ano po rin yun na ano? Ang sabi po rito aminin natin sa Diyos. Nagkamali tayo. Nahulog tayo sa kasalanan. Si Adan. Ano po? Si Adan. Si Haring David. King David admits he sinned nung siya ay magkasala nang siya ang siya ang pinlano niya kung paano mapatay itong si Urias, ang kanyang commander-in-chief dun sa sa mga sundalo. Asawa ni Bathsheba. Ano? Ito po ang asawa ni Bathsheba. Na kinuha ni Haring David. Pero si Haring David po ay humingi ng tawad sa Diyos. Ano po? Pinapatay niya. Gumawa siya ng paraan para mapatay yung si asawa po ni Bathsheba, itong si Urias. At itong si Bathsheba ay kanyang kinuha upang mag-asawa na naging ina ni Solomon. Pero ang importante po dito, inamin po niya ang kanyang pagkakamali. Inamin po niya ang kanyang kasalanan. Ano? Si Haring Nebuchadnezzar, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang malabis na yung pride of life, ano? Itinaas niya, masyado siyang naging proud sa kanyang sarili. No? Ang sabi nga, hindi nga ba, oh my God. Ang parusa kay Haring Nebuchadnezzar, siya ay pinabayaan ng Diyos na mamuhay doon po sa gubat. Para siyang baka. No? Para siyang baka, yung kanyang mga kuko. Para siyang baka na kumain ng damo. Sa loob ng 7 taon, yung kanyang mga kuko ay humaba na parang kuko ng agila at ang kanyang buhok ay humaba. No? Kaya lamang po siya gumaling. Kaya lamang po siya nakaranas ng pagpapatawag ng Diyos ay nung tumingin siya sa langit. Pag mayroon po tayong kasalanan, pagkukulang, pagkakamali, mga bagay na hindi ka nais-nais na ginawa sa Diyos, tumingin tayo sa langit. Huwag po tayong tumingin na po palagi na lang sa sarili natin. Look up. Call unto God. Admit our sins. Okay. Yung pong prodigal son. Yung po. Nung siya po ay nakaranas na ng napakaraming mga paghirap, pagsubok sa kanyang buhay, dumating sa kanyang puso, sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa aking ama, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo akong isa sa inyong mga alipin. Pero ang magic word po dito, siya po ay bumalik sa kanyang ama at inamin niya na siya ay nagkasala sa kanyang ama at nagkasala siya sa Diyos. Ganun po ang gawin natin. Aminin po natin yung ating mga pagkukulang, pagkakamali.
Po, kung tayo ay nagkasala, praise God. God is a God of second chance. Ano po? God is a patawarin po tayo ng Diyos sa ating mga bakit po patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan? Ano po? Sapagkat dito po sa Ezekiel chapter 33 verse 11, ganito po ang sinasabi. Ipinasasabi ni Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Isipin po ninyo yun, ayaw ng Diyos na mamatay ang kahit na sino sa kanyang kasamaan. Kaya po ano sabi niya? Nais kung siya'y magbagong buhay. Sabihin mo nga ang magbagong buhay sila. Ito po ang ginagawa ko. Ito po ang ginagawa ko. Kaya po minsan may mga pagkakataon, alam ko, meron po nagagalit sa akin pag meron po akong nababanggit na hindi po nila nagugustuhan sa kanilang sa kanilang mga pananampalataya, sa kanilang mga religious belief. Hindi po, ito po ang nakasulat sa Biblia. Ezekiel chapter 33 verse 11, ang sabi po dito, nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo nga ang magbagong buhay sila pagkat hindi sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Yes, ito po ang ginagawa ko. Maraming mga pagkakamali ang nagagawa ng tao. Minsan po, nasasaling ko yung kanilang mga ego. Minsan nasasaling ko yung minsan may nagsasabi nga, bakit? Sino ka ba? Ako po sabi ko nga binibigyang tinig ko lamang po itong Biblia. Ito pong Biblia kasi, hindi po naman ito magsasalita mas sinanandyan niya, gaano kalaki yan, gaano kaganda yan, mas na po yung mga digital pa, yung Bible na nasa bahay mo. Kung hindi mo yan binabasa, o kung walang magbabasa niyan sa iyo, hindi mo rin malalaman kung ano ang nilalaman yan. Talaga naman masakit yung katotohanan. Lahat po tayo nagkasala, kaya po nga po dun sa office, sinabi ko na hindi ko mo Kristiyano ka na, hindi ka na nagkakasala. Hindi ko mo Kristiyano ka na, hindi ka na nagkakamali. No. Nandito pa rin po tayo sa katawang lupang ito na mahina. Galing po ito sa lupa. Maraming mga kapintasan. Ano po? Kaya po, hindi po natin masasabi na ano po yung Okay, ano po yung sinabi dito sa Ano po yung sabi dito sa verse 5, dito sa dulo? Verse 5. And he cried out and said, alas, master, for it is borrowed. Alam po ninyo itong na ito? Yung sinabi po ng Diyos na ayaw ko silang mamatay sa kanilang kasalanan. Gusto kong magbagong buhay sila. Ano po yung sinasabi rito na For it is borrowed. Itong buhay po na ito na tinataglay po natin, ito po ay hiniram lamang po natin ito sa Diyos. Pinahiram lamang po ito ng Diyos sa atin. Narinig po ninyo yung awitin? Diyan sa yung background na hiram sa Diyos. Hiram lamang po natin ito sa Diyos. Ang sabi nga po doon sa aklat po ni Isaiah 43:7 lahat ng tinatawag sa aking pangalan, sila ay nilikha ko. Sila ay nilalang ko para sa aking kapurihan, para sa aking karangalan. So ito pong buhay na ito na ating tinataglay, marapat lang po nabigyan po natin karangalan, kapurihan ang Diyos. Use it para po sa mabigyan ng kapurihan ang Diyos. Ito pong ito sa mga propeta. He is the last man standing. Ang sabi po, he is a loyal borrower. Ano po? Loyal po siya, tapat po siya na nanghiram. Gusto niyang ibalik. Pero yun ay nahulog nahulog po yung buhay niya doon sa kasalanan, doon sa kasamaan, doon sa pagkakamali. Kaya nga po, tinawag niya, alas, master, guro. Nahulog po ako sa kasalanan, nahulog po ako sa pagkakamali, nahulog po ako, O Diyos, sa pagsalansang.
Ano po ang ginawa ni Eliseo? Ito po masarap dito eh. Si Eliseo ay kumuha po ng stick at ito ay inilagay niya doon sa lugar, sa dako, na kung saan ay nahulog ang... Praise God. Ang Diyos po, ganitong ano eh. Ano? Saan ka mahina, tutulungan ka ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Lord, mahina po ako sa ganitong sitwasyon eh. Mahina po ako sa ganitong mga pangyayari. Lord, dito po ako bumabagsak. Dito po ako nagkakasala. Ibabangon ka ng Diyos. Lord, dito po ako nagkakamali. Dito po ako, O Diyos, nagkakamali. Itutuwid ka, itatama ka ng Diyos. Ang importante dito, ang mahalaga, ang magic word dito ay sabihin mo sa Diyos, Diyos, nagkasala po ako. Diyos, ito pong hiram na buhay na ito ay nagamit ko po sa kasalanan. Patawarin mo po ako. Nagamit ko po ito. Naging mahina po ako sa ganitong sitwasyon. Ama, sabi ko nga po eh, God is a God of second chance. Hindi tayo hahatol. Pag tayo po ay nagsabi sa Diyos ng ating mga kahinaan, ng ating mga kasalanan, pagkukulang at pagkakamali, asahan po natin, maniwala kayo, hindi. Asahan po natin, hindi po niyan ipagsasabi sa mga anghel. Pero yung kasalanan mo, sabihin mo sa kapitbahay mo, bukas makalawa, alam na ng buong barangay. Pero sa Diyos, that is between you and God. Diyos, dito po ako nagkasala eh. Dito po sa ano, dito po ako mahina, Diyos eh. Tulungan mo po ako. Dito po ako bumagsak. O Diyos, ibangon mo po ako. Diyos, dito po ako nagkamali. Ituwid mo po ako. Itama mo po ako. Itumpak mo po ang aking buhay. O Diyos. Thank you, Lord God. Ang sabi po dito sa verse 7, ano po yan? Verse 7. Okay, dito na po tayo sa verse 7. Therefore, he said, okay, ulitin ko po sa verse 6 muna. So the man of God said, where did it fall? Saan ito nahulog? Nahulog nga po sa kasalanan, nahulog po sa pagkakamali, nahulog po doon sa lugar ng kahinaan. Tutulungan tayo ng Diyos doon. Where did it fall? Sabi po, and he showed him the place. Yun nga, tinuro po. Diyos, mahina po ako sa ganitong sitwasyon eh. Diyos, ako po ay nagkamali sa ganitong sitwasyon eh. Itutuwid tayo ng Diyos, itutumpak tayo ng Diyos, ibabangon tayo ng Diyos kung tayo po ay bumagsak. Okay. Verse 7. Therefore, he said, kasi nga po, kumuha siya ng ano. Verse 6, ulitin ko po. And he showed him the place. So it cut off a stick and threw it in there and made the iron. Kumuha po siya ng stick. Inilagay doon sa lugar na kung saan siya po ay bumagsak at lumutang po ang palakol. Ano po yung stick na yun? Ang ating pong Panginoong Jesucristo, yun po ang simbolo ng stick na iyon na pinutol ni Eliseo na inilagay po niya doon sa tubig. Ang Diyos po ang siyang gumawa nito. Nagkasala tayo, ang tao po walang magagawa para ituwid ang kanyang buhay. Magpasimula po dun sa Genesis, hanggang sa kasulukuyang panahon, ang tao po ay patuloy na nagkakasala, patuloy na gumagawa ng pagkakamali, patuloy na gumagawa ng mga bagay na nakakasakit, nakakasama, nakapagbibigay ng sama ng loob sa Diyos. Ano po? Ayaw nga po ng Diyos na ang tao ay mamatay sa kanyang kasamaan. Kaya nga po, ang kanyang kaisa-isa bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo ay kanya po itong isinugo. Ano po? Isinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po sabi po sa Matthew chapter 1 verse 31, call His name Jesus because He will save His people. Jesus ang itawag niyo sa kanya sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Nandito po ang ating Panginoon Jesucristo. Siya po ang stick, siya po ang sanga na inihulog sa tubig. At nung ang stick na yan o ang sanga na yan ay nahulog sa tubig, yung pong sanga, yung pong palakol ay lumutang. Salamat sa Diyos.
nung ako po ay wala sa presensya, wala po sa aking puso ang Panginoong Diyos. Hindi po ganito ang takbo ng buhay ko. Gulong baligtad ako sa kasalanan, gulong baligtad ako sa kasamaan sa mga pagkakamali. Nandoon at nandoon ako. Pero salamat sa Diyos, dumating siya sa buhay ko. Ang buhay ko na puno ng pagkakamali, puno ng pagkakasala, puno ng pagsalansang sa Kanya. Ito po ay iniangat niya. Hinalis po niya ako doon sa kasalanan, doon sa kasamaan na tungo sa tiyak na kapahamakan. Mamamatay po ako. Ang Diyos ang siyang tumulong sa akin. Ang sabi nga po doon, dito lumutang ang palakol. Yung po buhay ko, ibang-iba doon sa buhay ko nung wala pa ako sa ating Panginoong Jesucristo. Yung po sinasabi na lumutang ako o kumbaga umangat yung buhay ko sa paningin ng Diyos. Hindi po kapareho nung noon na hindi ko kilala ang Panginoon. Lord, salamat po. Ang importante, inadmit ko, tinanggap ko yung pagkukulang ko at pagkakamali ko. No? Inabot ko ang ating Panginoong Jesucristo. Inabot ko yung stick, inabot ko yung sanga. Upang ako ay mapalutang, mataas, mapaalis doon sa aking kinasadlakan. Kung saan ako nahulog. Ano po dito? Dito po sa verse 7, okay. Therefore he said, pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. Ano po ang pinapakita rito? Kahit na marami kang kasalanan, pagkukulang at pagkakamali, ito ay nihayag mo sa Diyos. Ang sasabihin ng Diyos sa iyo, pick all the pieces and start all over again. God is a God of second chance. Hindi tayo hatulan agad-agad ng Diyos. Bibigyan po niya tayo ng pagkakataon. Bibigyan po niya tayo ng tsansa na tayo po ay makapagbagong buhay. Sasabihin nga po ng iba, ba't ako? Ang dami kong kasalanan, dami kong pagkakamali. Pero patuloy akong binibiyayaan, pinagpapala ng Diyos. Basahin po ninyo yung aklat po ng Roma. Romans chapter 4 verse 2 and 3. Hindi mo ba nalalaman kaya napakabuti ng Diyos sa iyo? Sapagkat binibigyan Kanya ng pagkakataon na magbagong buhay. Kaibigan ko, huwag mong ipagmalaki na ikaw ay nandyan sa mataas na kalalagayan. Nandyan ka sa pedestal mo ngayon. Baka dumating yung oras na hindi mo na maabot. Hindi na dumating yung oras na makatawag ka sa Diyos ng Ama ko, patawarin mo po ako. Habang maaga pa. Ano po sinasabi dito sa ating pinag-aralan? Una po, doon sa verse 1, 2, and 3. Talk to the man of God. Manalangin po tayo sa Diyos. Sabihin po natin ang lahat po ng ating mga pangangailangan, lahat po ng ating mga pagkukulang, lahat po ng ating mga kahinaan. Doon po sa verse 3, sinabi po niya ang lahat ng kanyang mga kahinaan. Verse 4, ang sabi niya, samahan po ninyo kami. Sasama ako. Sabi ng Diyos. Sasamahan po tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga problema at mga suliranin. Verse 5, kailangan lang po nating aminin na tayo po ay nagkasala, nagkamali. Yes, Lord, nahulog po Nahulog po. Ang sabi ng Diyos, saan nahulog? Dito po, nahulog po sa kasalanan, sa kasamaan. Iaangat po tayo ng Diyos. Ano po? Lord, nahulog po yung palakol. It is borrowed. Diyos, nahulog po yung buhay. Na ito pong buhay na ito ay pinahiram mo lang po sa akin. Diyos, gusto ko pong ibalik ito kung paano maayos, maganda. Walang kapintasan nung ipahiram mo po ito sa akin. Diyos, gusto ko pong ibalik ito sa iyo. Nang ganoon din, maayos, walang kapintasan, walang pilat. Bagaman hindi po namin magagawa yun, Lord Diyos. Subalit sa iyo, walang imposible o God. Ama, nandito po ako. Inaamin ko yung aking pagkukulang at pagkakamali. Diyos, I will pick all the pieces and I will start all over again. Yes, Lord God. Yes, Lord God. I will give back what I have borrowed from you.
ang buhay na ito na hiniram ko, O Diyos, ay ibabalik ko po sa iyo. Kung paano, O Diyos, na ito ay yung pinahiram sa akin na walang kapintasan, O Diyos, Ama, gabay, tulong, patnubay mo, O Diyos, ang siyang aking kailangan upang magawa ko po ito. Inaamin ko, mahina po ako makasalanan. Inaamin ko po, marami po akong pagkakamali. Inaamin ko po na ako ay nadapa. Minsan, nahulog sa kasalanan. Diyos, iangat mo po ako. Palutanin mo po ako. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po, O Diyos. Pagkakataon ito na binigay po sa amin. Makapag-aral po kami ng iyong banal na salita, O Diyos, Ama. Give back what is being borrowed, Ama. Salamat po sa mga paalala mong ito, O Diyos, na ang buhay po namin ito, O Diyos, ay hindi po sa amin. Ito po ay pinahiram mo lamang po sa amin. Ama, nandito po ako. Nais ko po ito, O Diyos, na maibalik sa iyo nang ayon po sa iyong banal na kalooban, na ayon po sa iyong pamantayan, katanggap-tanggap po sa iyo. Diyos, minsan pa po, nihingi ko po ng patawad ang aking mga pagkukulang, pagkakamali. Linisin mo po ako, maging karapat-dapat po ako sa iyong banal na harapan. Diyos, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan ng Ama ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Our time now is 5:50. 1, 2, 3. 53. 5:53. So, you still have 7 minutes more. Okay. Paalala po ulit. Meron po tayong mga gawain dito sa Tarlac. Ano po? Yung pong gawain po natin dito sa Tarlac, siyempre, unang-una, dito po sa dito po sa may San Manuel. CEMI San Manuel, dito po sa may District 4, Cantarilla Street. Doon po sa may likod po yan ng police station. Opo, doon po yan sa may likod ng police station. Ito po ay sa pangunguna ni Pastor August Pineda Ronquillo. Okay. At doon po sa na yan, doon po sa gawain na yan, meron po silang mga Bible study na ginagawa. Meron po silang mga Bible study sa mga barangay. 7 barangay po yan. Ano po? Doon po sa doon po sa barangay San Pascual, sa San Manuel, sa San Jose, sa Villa Bacolor, Kapanikyan at Baling Kanaway. Panambahan po kayo sa kanila. Ano po? Doon po sa mga sa mga Bible study po nila, samahan po ninyo sila. Tinitiyak ko po sa inyo, kayo po ay mapapagpala. Mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. At kayo po sa inyong mga problema suliranin, magkakaroon po ng katugunan ang mga iyan. Ganon din po, mayroon din po tayong gawain. Dito po sa may CEMI Herona, sa may Tarlac, sa mga barangay sa Lapungan. Sa pangunguna naman po yan ni Pastor Jeffrey Benson, CEMI Herona. Okay. Tapos po, dito sa medyo malayo-layo, CEMI Tuwao, Akusilian, Barangay Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley. Ulitin ko po, mahaba eh. CEMI Akusilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Doon po sa may Cagayan Valley. Kung kayo po ay malapit-lapit dyan, pwede po kayo pwede. Samahan po niyo sila sa kanilang pananambahan. Kung kayo po ay nandoon sa Angeles City, itanong lang po ninyo ang CEMI Villa Dolores. Nandoon po ang main church ng CEMI, Christian Charismatic Ecumenical Ministries International. CEMI Villa Dolores. Pagtanong lang po ninyo dun sa mga tricycle doon. Okay, malapit po yun sa boundary ng San Fernando. Sa mga tricycle o kaya sa mga jeep na dadalhin po nila kayo doon. Alam po nila yan. Okay, kung doon po sa may bandang Tangle, sa may barangay Juarez, CEMI Tangle. Sa pangunguna po yan ni Pastor John Dizon. Okay, tapos po dito sa may bandang Bamban. Ano ba yan? Rolling Hills. CEMI Rolling Hills, sa pangunguna po yan ni Pastor Toti. Isais. Sa Rolling Hills. Tapos po sa Bangay, sa Dapdap. Dapdap. Sa Madapdap po. Sa Barangay Madapdap, sa pangunguna po yan ni
Pastor Francis. Okay, sa panguna po yan Pastor Francis, doon po sa may bandang Maynang, sa panguna ni Pastora Lenny Isais. Doon po sa Kwayan, doon po sa Maylara, doon po sa... Okay, thank you Lord God. Marami po manggawain ang CAMI na kung saan patuloy na pinangangaral ang salita ng Diyos. Samahan po ninyo sila. Lord, minsan pa po ay tinataas po namin sa dakilang pangalan o Diyos ang kumpletong kagalingan ng inyong mga anak, ng mga lingkod. Unang-una po o Diyos, ang aming pastora o God, Lord, si Pastora Joyce Nikowski o God, Ama, complete healing o God with fast recovery. Ama, marami pa po siyang mga karamdaman, Ama, kalakasan, kalusugan po ng kanyang pangatawan. Ganon din po, Panginoon, kay Bishop Jesse Candelaria, kay Mami Penny o God, Lord, kalakasan, kalusugan ng pangatawan, kay Pastor Art Escanillas, kay Ma'am Esther Escanillas, kay Pastor Dan Pamintuan, kay Pastora Cecil Escoto, kay Pastor Rick Zapanta, kay Pastor Melvin Vasilio. Thank you Lord God. Ama, pagpalain mo po ang inyong mga anak, ang inyong mga lingkod na ito, God, ang kalakasang kalusugan po ng pangatawan na God, ang patuloy po nilang maranasan. Bigay mo po sa kanila, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan. Ama, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po ito ng bugtong mong anak na si Kristo Jesus, lahat magsabi po ng Amen at Amen. Thank you Lord God. Amen. Our time is 5:58. 2 minutes. Naubos po natin yung isang buong oras. Thank you Lord God. Hanggang sa susunod po na Sabado, July 19. Okay. Thank you sa bawat isa sa atin. Thank you Lord.